Good morning. So as you can see, maaraw po, no? Maganda po ang panahon. At sabi ko, perfect timing to share Jesus, His grace, His love, His forgiveness sa ating lahat, no? Ayan. No filter. Ayoko munang gumamit. Baka hindi na ako makilala. Tumi. Okay. So, ano bang sasabihin ko po sa inyo ngayon? Sasabihin ko po ngayon po ay ang yung hindi natuloy na rapture. Alam niyo po ba, the Lord Himself want us to wait for Him na talagang bagamat inaantay natin siya, yung aantayin natin siya in a sense na masosurprise tayo. Masosurprise tayo. Hindi niya gusto yung parang magbibigay ka ng date tapos aantayin mo siya sa date na yon. Dalawang pangyayari ang pwede mangyari. Pag hindi po nangyari yon, maaaring ma-depress ka, mabwisit ka o mawalan ka ng faith, di ba? Tapos, pangalawa, siyempre yung dignity mo, siyempre yung pagiging preacher mo, baka matawanan na, no? Yan po hindi naman gusto ng Panginoon. Kaya doon po tayo sa katotohanan na yung katotohanan na the rapture will come sa oras na hindi natin inaasahan. It will happen. It will happen. You don't have to rush Jesus to come kasi meron po siyang sariling timing dyan. At isa pa, ang Panginoong Hesukristo po, talagang alam ko lahat ng nangyayari ngayon dyan sa Israel. Diyan niya gustong itutok natin ang ating mga paningin. What is happening now in Israel? Actually, no, not in Israel. What is the UN now are doing or is doing laban sa Israel? O di ba? Parang feeling ngayon ng Israel, parang yung mga dating ka-allied nila o kakampi nila, parang ngayon parang feeling nila parang iniiwanan na po sila sa ere. Parang ganoon. Yung ang alam ko yung London, yung UK, no, parang somewhere o somehow allies nila dati yan, pero ngayon parang something like parang nag-iba na, parang iba na yung ihip ng hangin. O yan po, alam niyo po ba kung kailan darating si Kristo para mag-rapture, no? Para kunin niya yung mga mananampalataya niya. Tignan niyo po ito, tignan niyo po ang ito, gusto ko makita po natin to. Bakit sabi ko ang clock o ang orasan na yung Israel? Kasi pag nagkagulo sa buong mundo, pagmumulan yan eh. Pag pinagmulan ng gulo ang Israel, alam ng Panginoong Jesus na ang kanyang mga anak ay pwedeng madamay, kaya ira-rapture tayo ng Lord. Yun po ang pinaka-main reason ng Lord, bakit niya ira-rapture ang church. Kaya sabi ko, bantayan natin kung ano yung nangyayari sa Israel dahil, ganyan natin, dahil talagang posible talaga na yan na talaga yung inaantay natin na pagdating o pagtagit sa atin. Hindi sana wag niyong kinali. Ito, yung ibang nalilito, ano ba ang second coming, ano ang rapture? Bakit ganun po ba kadali? Ganun po ba kahirap yung para hindi mag-gets, no? Ang rapture, sa rapture, Jesus will come to get His church. Sa second coming, Jesus will come again with His church. So, dalawang magkaibang bagay po yun. Hindi po siya same event. Kasi kadalasan natin narinig, darating ng Panginoon. Paano? Anong klaseng pagdating? Di ba? O yan, kasi yung iba kasi hindi naniniwala sa rapture. Okay, naniniwala man, siguro sabi nila, one and the same thing. Parang magkaparehas lang, Pero, siyempre, hindi naman po ganun ang datin doon, ang pagkaunawa natin. Ang rapture po mangyayari, imminent, ibig sabihin wala nakababatid, wala po nakaalam, no? Taliwas doon sa sinasabi ng ilan na parang may nakakaalam daw, na yun ang hula-hula po sila. Yan po ay isang bagay na talaga pong nakakahiya, no? Dahil ang Christianity po ay parang nadamay po diyan, no? Kaya ang rapture po, ito po ay isang imminent na event, no? Wala po nakababatid sa atin. Basta mangyayari po siya, hindi dahil sa alam natin, no? Imminent po siya.
Yung second coming naman po kasi, mas madali po siyang tawag dito, ma-determine kasi sa second coming po, si Jesus, no, nagbigay na ng mga palatandaan, no? Nagbigay na po siya ng mga palatandaan sa atin po, no, na kung ano yung nangyari, magsisimula po na rapture, di ba? Tapos lalabas yung Antichrist, yung halimaw. Ayun na po, sunod-sunod na po yun. Yung halimaw po magiging popular, no? Susunod sa kanyang buong mundo. Yung tatakan, alam niyo naman yung tatakan, di ba? 666. Ayan po, alam na po natin yan. At hindi naman po yan topic natin ngayon. Ang gusto ko lang po sabihin sa ngayon is, wala pong signs ang rapture. Kaya sabi nila yung shofar, yung anong tawag dito, yung daw po yung pagtunog ng trompeta. Kasi may trompeta rin naman pong binabanggit sa rapture eh. Pero yung trompetang binabanggit po sa rapture, exclusive for believers po yun. It's not the trumpet na naririnig mo, no? Exclusive for believers. Yan po kasi. It's only a matter of knowing it, no? Kasi pag alam mo po lahat yan, magiging napakadali sa yung unawain ng lahat. Okay? The rapture is imminent. Second coming, hindi. Okay? Madali po siyang maunawa. Madali po nating makita ang kaibahan ng rapture sa second coming. Kailan ba mangyayari ang rapture? Hindi ko po alam. Pero bantayan natin ang bansang Israel. Kasi yan po, magdedetermine ba dyan? Yes. Hindi ko sinasabing sign, pero sabi ko, bantayan lang natin ang Israel kung ano nangyayari. Kasi pag alam ng Panginoon na mapapahamak ang kanyang mga anak, tayo po yun mga Kristiyano, ira-rapture po niya tayo. Kasi hindi niya gusto maranasan natin ang giyera. Ganyan tayo kamahal ng Lord, ni Lord Jesus Christ. No? We will be raptured. Dahil alam niya, sandali lang, teka, kapahamakan na, tipong ganun-ganun na. Kaya, ira-rapture tayo ng Panginoon natin. No? Yun po ang mangyayari po doon. So, it's only a matter of knowing kung ano ba talaga ang hinihintay natin ngayon. Now we are waiting for an event called the Rapture of the Church. The Rapture of the Church. We are waiting for that to happen anytime. But it's an imminent event. Mahirap ba maghintay nang hindi mo alam? Opo, sa totoo lang po mahirap. Kasi sa in between ng waiting mo, maaring mainip ka o maaring tabangan ka na. O maaring eager ka, pero kadalasan po yung pagiging eager nangyayari nga sa umpisa. Tignan nyo nung dumating si Jesus Christ, wala na po naghihintay sa kanya noon, wala na. Kasi, may dalawa pa lang, binanggit ang Bible, si Simeon, sobrang yung thunders na yung matanda na. Tapos yung si Hana ba yun, yung matanda na babae rin. O yun, ibig sabihin, tumanda na sila sa paghihintay sa tagapagligtas kay Jesus. Buti nakita naman nila yung baby, nakarga nila. Pero after makarga ni Simeon yung baby, sabi niya, Panginoon, pwede mo na akong kunin. Nakita ko ng pagliligtas mo. Pero tignan niyo yung Old Testament times, masyadong eager ang mga tao to wait for the Messiah. 'Di ba? Pero nung dumating po yung time ng Malakay to Matthew, which is equivalent to 430 years. Sabi pa nga nung iba 470 years. Akalain mo, from Malakay to Matthew, 470 years po yan. So ganun po pala katagal ang pinag-antay nila. Kaya po nangainip-inip na po sila. Pero tignan nyo, nung panahon na hindi nila inaasahan na may darating tagapagligtas, doon siya dumating. So ganyan din po ang rapture. Okay? Kapag hindi natin inaantay doon siya darating. Pag wala nang nagde-date setting, tsaka nagde-date guessing, nakakahiya po. Kaya please lang, tigil-tigilan na po, no? Jesus will come. Siyempre, mat naman po siya hindi darating. Nangako po siya. At pag nangako ang Lord, tutup din at tutup din po niya ito. God bless po. Okay. Jesus is so good. Hallelujah.